Wala na po si Mang Biloy. Anong wala? Patay na po siya. Yun ang sabi ng aswang. Pinatay na niya si Mang Biloy. Kaya wala nang epekto yung ginawang orasyon sa buong bakuran. Naparito ako para sunduin ka, Lloyd. Halika na't tumuwi na tayo. Dadalhin na kita sa kuta. Dahil sapit na ako sa amoy mo. Hindi na talaga ako makapaghintay pa. Alam kong mahal mo rin ako. Tama ka. Dapat nga pakinggan ko ang puso ko. Kaya mamamatay ka na!
darating ako. Ay, ikaw na pala yan. Ang aga mo palang dumating. Hindi ako nasabihan nila Jan at Estra. Mabuti't naabutan mo ako. Mamamalengke pa naman sana ako ngayon para sa pananghalian natin mamaya. Ay, ganun po ba? Naku, pasensya na po kayo. Ay, nako, hindi mo naman kailangang magpasensya. Ako rin naman may kasalanan. Ang akala ko kasi may nakastak pang may luluto sa rep. Wala na pala. Oh, halika na muna sa loob, iho. Maligayang pagdating sa'yo rito. Matagal ka na raw pinapupunta rito ng tatay Jan at mama Estra mo, ah. Bakit ngayon ka lang napunta rito? Ha? Ano po kasi, may trabaho po kasi ako doon sa amin. Ngayon po kasi wala na. Dito na lang po ako mag-a-apply kung sakali. Nako, iho. Hindi mo naman kailangan magtrabaho kung tutuusin. Nasa ibang bansa ang tatay mo. At kung ako sa iyo pag-isipan mong bumalik ka na lang ulit sa eskwela. Oo nga ho eh. Pinag-iisipan ko nga rin po talaga ulit yan. Ay, naku, si tatay talaga oh. Kinuwento pa sa iba yung tungkol sa akin. Awit sa'yo, tay. Pagpasok ng bahay, ay kagad akong pinaupo ni Manang Homes at ipinababa na rin ang dala kong malaking bag. Welcome ka dito, anak, ha? Maupo ka muna dyan at kukuha lang ako ng makakain pati maiinom mo saglit. Pasensya ka na at hindi ako nakapagluto ng almusal eh. Ang akala ko kasi talaga mamaya ka pa darating. Nako, ayos lang po ako, Manang. Huwag na po muna kayong mag-abala sa akin. Nakapag-almusal naman po ako bago pumunta rito. Ay, ganun ba? Sigurado ka, ha? Opo, promise po, cross my heart. Ay, siya, sige. Ganito na lang. Ituturo ko sa iyo ang kwartong tutulugan mo. Tapos, magpahinga ka muna ron habang nasa palengke ako, ha? Kung ayos lang sa iyo. Kung gusto mo naman, manonood ka lang dito sa sala habang naghihintay ka sa akin. Wala pong problema. Ay, salamat sa Diyos. Pasensya ka na talaga, ha? Pero, huwag ka mag-alala. Dahil babawi ako sa lulutuin mamaya sa pananghalian at hapunan. Ano ba yung paborito mong ulam? Sinigang na hipon po at saka adobo sa gata. Yun po yung palagi niluluto sa akin ni nanay noon Paborito rin yan ng tatay mo, ah. At lagi ko rin niyang niluluto rito. Ay siya, sige. Yan ang lulutuin ko para sa tanghali at sa gabi. Sige po, salamat po. O siya, maiwan na muna kita rito, ha? Bahay mo naman to kaya huwag kang mailang. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Ilalak ko lang yung pinto dahil may susi naman ako. Kung sakali makatulog ka gigisingin na lang kita
eh. Ay nako, kayang-kaya ko na ito, iho. Hindi rin po kasi ako sanay ng walang ginagawa eh. Kaya kahit ano na lang pong pwede kong itulong. Eh, ganun ba? Kung marunong kang magbalat ng patatas, o sige, ikaw na ang bahalang magbalat niyan. Mag-aadobo tayo ngayon ha. Adobo sa gata, tapos mamayang gabi na yung sinigang na hipon. Ay, sige po. Habang inuugasan ko ang patatas, ay nililinis naman ni Manang ang manok. Nagbukas rin siya na mapag-uusapan namin para hindi rin naman kami maboring habang nagluluto. Butit nakilala mo na si Cruz. Mabait na bata yon. Kaibiganin mo para hindi ka maboring dito. Wala pang kahit na anong bisyo at puro sports lang ang alam nun. Oo nga ho eh. Nagkaya nga po maglaro ng basketball. Susubukan ko po mamayang hapon. Ay mainam para hindi ka ma-stuck dito sa bahay. Ako nga umay na rito. Mabuti na lang din at naisipan mo nang tumira dito. Kahit papano may makakausap na ako. Kapag pwede mo siyang i-invite dito sa atin para maingayan naman ng konti itong bahay. Sige po. Siya nga po pala, Manang. Ano yan? Kanina po kasi, habang nanonood ako, may tricycle na huminto dyan banda sa harapan natin. Tapos, may mga tao rin. Narinig ko po silang nag-uusap-usap eh. Ang sabi nila, may natagpuan na naman daw patay malapit dun sa bukid. May bukid pa po palang malapit dito sa atin. Tapos, ang sabi, pangalawang beses na raw po yun ngayong buwan na ito. Ay, doon yung bukid sa kabilang dulo. Kapag dinare-diretso mo pa yung daan dyan pakaliwa. Tungkol dun sa sinasabi nilang namatay na 2 beses na ngayong buwan. Yung narinig mo, Lloyd. Medyo nakakaalarma na nga eh. Kaya nagtagal din ako sa pakikipag-usap kay Donna. Yung nanay ni Cruz. Kasi konsehala yun dito sa atin. Pagmimitingan raw nila yung tungkol doon para mailapit sa munisipyo at makahingi ng tulong sa mga pulis. Ganun po pala. Ano po yung mga nakitang patay? Sabi, mga binata raw. Para mga kaedad nyo ni Cruz. Pero ang sabi, mga drug addict daw yung mga yon. Kaya sinadyang patayin. Kaso, sabi ng mga nakakita sa bangkay kakaiba raw yung pagkamatay. Hindi naman sila piniringan o tinali o ginilitan ng leeg. Bakit po? Ano ba nangyari sa mga biktima? Sabi nung kumari kong nakakita ron sa 2 biktima para raw kinalkal yung katawan Tapos nagkalat daw yung ibang parte ng laman loob. Ay, grabe naman po pala. Kaya nga, kinukwento pa lang sa akin parang naduduwal na ako. Biru-biruan nga ng mga taga dito baka mabangis na hayop o kaya aswang ang gumawa nun sa mga biktima. Ano ho? Aswang? Meron pa po bang aswang sa panahon ngayon? Ayo naman, kahit medyo makabago na ang panahon ngayon nasa probinsya pa rin naman tayo. Pero kahit sinasabi kong may aswang, duda pa rin naman ako na aswang ang gumawa nun sa mga biktima. Malamang talaga yan mga masasamang loob yun na pinatumban na. Hay, ikaw mag-ingat-ingat lang din na. Kung lalabas ka huwag ka nang masyado magpapagabi ha. Ay, opo. Salamat po sa paalala, Manang. Ito po. Tapos na po ako magbalat at magiwa ng patatas.
Uwi na muna siguro ako. Masyado nang tirik ang araw eh. Baka mamaya na lang ako ulit maghanap. Nakakuha naman na tayo eh. Ha? Nakakuha na tayo? Paano? Ito naman, nakalimutan mo na kagad. Ikaw pa nga yung nagturo sa akin kanina eh. Ako? Oo. O sige na, aalis na ako. Baka kapag nagtagal pa ako dito eh, hindi na ako makatiis pa. Katatapos ko pa lang naman kumain, baka mapakain na naman ako. Hindi ko na siya nausisa dahil tumakbo na si Amelia palayo, Kabanong. Nang mawala siya sa paningin ko, ay siya kakulang napagtanto na nasa tapat na pala ako ng bukuhan. Napakunta ko ng noo na punong-puno ng pagtataka. Ang alam ko kasi ay doon lang kami sa tapat ng bahay naghahanap ng tawa-tawa. Napakamot ako ng ulo hanggang sa tila magising ako sa katotohanan nang tumapik si Manang Homes. Ay, nagawa mo dyan anak. Ba't nandito ka sa tapat ng bukuhan? Po? May bahay pa dito sa looban ng bukuhan? Wala namang bahay dyan. May-ari niyang lupa kaya bawal magtayo ng bahay dyan. Hindi taga rito yung nakabili pero hindi ko rin alam kung bakit di pa tinatayuan ng bahay. Siguro nang hihinayang sa mga puno ng buko. Ganun ba? Pero bakit dito tumakbo si Amelia? Siguro may mga tago siya naman doon para mas madali siyang makauwi. Tara na nga sa bahay para makakain na tayo ng pananghalian. Tirik na rin ang araw at Ay, siya nga pala pre. Napansin ko lang kanina. Titig na titig ka ron sa bukuhan ah. Bakit? Ha? Wala naman. Ay, siya nga pala pre. May kilala ka bang Amelia?
Amelia? Wala pre. Bakit? Okay. May nakilala kasi ako kanina. Tumakbo nun sa bukuhan eh. Tinulungan ko pa namang maghanap ng tawa-tawa. Ha? Talaga? Oo, pre. Alam mo bang may mga kwento-kwento tungkol dyan sa bukuhan? Kaya mag-iingat ka dyan ha. Ha? Anong kwento-kwento naman dyan? Tuwing bilog raw ang buwan, may nakikita dyan ng mga taga rito. Alam mo kung ano, Ano, pre? maraming tumatay dyan sa galit nila sa bumili ng bukuhan. Loko-loko ka. Akala ko pa naman talaga eh. Nakakatakot na yung sasabihin mo. Puro kalokohan lang pala. Biro lang. Masyado ko naman palang patole. Pero wala talaga akong kilalang Amelia. Kaya mo, kapag may nakilala ko na ang pangalan ni ganon, sasabihin ko kagad sa'yo. Sige, pre. Salamat. O paano? Dito na ako. O sige, see you na lang ulit sa laro ha. Pumasok na kagad ako sa bahay at nag-ayos ng sarili saka nagpahinga. Pagsapit ng gabi, matapos makapagilamos ng katawan, ay nagtungo muna ako sa terrace para magpahinga. Doon ay masaya kong pinagmamasda ng mga bituin sa langit. Habang nilalanghap ko ang hangin, ay nakaamoy ako ng kakaiba. Para tong langis na ewan pero hindi ko lang matukoy kung anong uri. Para itong amoy ng kandila na hinaluan ng medyo mabahong damo. Pero di ko na yun masyadong pinansin. Naupo na ako sa bench at saka nag-selfie gamit ang may kalumaang cellphone. Gamit ang front camera ay makailang ulit akong nag-take ng picture. Nang silipin ko ito ay muntik ko nang maihagis ang cellphone. Tila may mga namumulang mga mata kasi akong nakuhanan sa likuran. Pagtingin ko sa likod, nakahinga ako ng maluwag dahil pusang itim lang pala na nakatambay sa terrace na stainless steel grill. Walang yang pusa to. Aatakin pa ako sa puso dahil sa mingming eh. Sinuway ko ang pusang itim kaya tumalon ito sa terrace na ikinagulat ko. Pero mas lalo akong nagulat dahil bigla na lang may lumipad na kung anong malaking ibong itim palayo mula sa tinalunan ng pusa. Nang mawala ang nasabing ibon, ay napatingin ako sa tinalunan ng pusa. Saka ko lang na-realize na mataas pala yun. Hindi ko na rin nakita ang nasabing hayop kaya bigla kong kinabahan. Teka, yung pusa ba yun na nagpalit ng anyo bilang ibon? Naknang tokwa, naknang teting. Ayaw ko na nga rito. Baka totoo yung sinasabi ni Mang Homes na may aswang ngayon dito sa lugar nila. Kinandado ko kagad ang pinto sa terrace. Pagkatapos ay bumaba muna ako at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig bago matulog. Naabutan ko roon si Manang Homes na eksaktong katatapos lang din magsalansan ng mga pinagkainan namin kanina. Hindi na rin ako nakatiis na kausapin pa siya. Manang Homes, may tatanong po sana ako sa inyo. Ano yon, iho? Di po ba yung aswang may kakayahan silang magpalit ng anyo sa iba't ibang hayop? Oo. Bakit mo naman naitanong? Ano po kasi, may nakita akong pusa kanina sa terrace. Tapos, nung sinuway ko, tumalon. Tapos po naging malaking ibon na itim. Ay! Diyos ko po! Totoo ba yan? Opo napicture
ng pumapagaspas na pakpak sa labas. Hindi pa man ako nakakalapit ay lumantad na ang nakakakilabot na nilalang. Gulong-gulo ang mahabang buhok nito na parang bruha. Nakakatakot ang itsura na parang taong paniki at may malalaking nangingitim na mga pakpak. Nang tingnan ko ang balat niya, para yung kahoy na maugat-ugat. Mahaba rin ang dila pero manipis yun at ang mga mata ay namumula ng gusto. Inay ko po! Halimaw! Nagkampay yun ng pakpak kaya napatras ako. Lalo na nang sinubukan itong pumasok mula sa bintana. Mabuti na lang ay malaki ang pakpak nito kaya hindi nagkasya. Hindi ko pa man suot ang pulang pulseras na may Carmen de Guerra. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Umalis ka na! Humalimuyak ang amoy ng dugo mo. Napapalaw na ako sa iyo, Lloyd. Ha? Teka, paano mo ako nakilala? Importante pa bang malaman mo yon? Papasukin mo ako at ang matikman na kita. Hindi ka pwede pumasok. Sabi naman Biloy, hindi ka na raw makakadalaw dito dahil sa orasyon niya. Oo, tama siya. Hindi na makakatungtong ang kahit na sinong alagad na kadiliman sa bakuran ninyo. Maliban na lang kung mamamatay na mismo ang nagsagawa ng orasyon sa lugar na ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin. Oo, tama ang naisip mo, Lloyd. Pinatay ko na ang walang yang yon na sagabal sa plano ko. Ilang araw ko na rin siyang minamanmanan hanggang sa makakuha ko ng tiyempo. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Takam na takam talaga ako sa iyo. Manang Gomez! Tulong! Nandito yung aswang! May halimaw dito! Tulong! Galit na nagpumilit pumasok ang nakakatakot na aswang. Subalit dumating na rin si Manang Gomez. Gulat na gulat din siya nang makita ang halimaw. At mabuti na lang ay handa rin siya. Kaganyang sinaboy ang asin na may basbas na galing sa simbahan. Pinayo kasi ito ni Mang Biloy nung nakaraan. Sa pulang aswang sa muka, pakpak at ilang pang bahagi ng katawan. Biglang umusok ang katawan niya at nalusaw na parang asido ang tinamaang parte. Dahil dito ay napaangil ang halimaw sa galit. Isang nakakapangilabot na along ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Susugod pa sana ito sa amin pero muling nagsaboy si Manang Gomez. Kaya wala na itong mapagpilian kundi ang lumipad palayo. Dali-dali ko namang isinara ang bintana at kinandado. Saka napatingin sa kasambahay na tila gulat na gulat din. Aswang ba talaga yon? Opo, yung halimaw po na yun ang pusang itim. Manang, nakita ko siya sa terrace bago magpalitan nyo bilang aswang eh. Sabi ko naman sa iyo, huwag mo nang bubuksan ang bintana, Lloyd. Nakasara naman po ah. Kasasara mo lang talaga. Ay teka, paano katuntong ulit yung halimaw na yon dito sa bakuran natin? Nag-orasyon na dito si Biloy ah. Wala na po si Mang Biloy. Anong wala? Patay na po siya. Yun ang sabi ng aswang. Pinatay na niya si Mang Biloy. Kaya wala nang epekto yung ginawang orasyon sa buong bakuran. Matapos kong ipaliwanag ang nangyari, ay merong kagad tinawagan si Manang Gomez. Ito'y para kumpirmahin kung totoo ang aking sinasabi. Habang nakikipag-usap siya sa kabilang linya, tinawagan ko rin muna si tatay para ipaalam ang nangyari. Gulat na gulat sila ni Mama Estra at hindi makapaniwala sa ikinuwento namin ni Manang. Ramdam ko ang matinding pag-aalala ng tatay ko sa akin. Pero sinabi ko lang sa kanya na ayos lang ako at kaya ko ang sarili ko. Alam kong sa ganoong paraan, kahit papaano ay mababawasan ang pag-aalala nila sa ibang bansa.
o kay Manang Homes. Bumaba ako sa ground floor dahil doon ko narinig ang ingay. Ang akala ko nga ay si Manang lang yon, pero hindi pa rin naaalis sa isip ko ang pangamba. Dahil din dito ay lagi ko na rin tuloy suot ang pulang pulseras na may pendant na Carmen de Guerra. Para rin makasigurong may panlaban, dinala ko ang baseball bat. Habang palapit ako ng palapit sa kusina ay mas lalong lumalakas ang ingay. Kaya mas lalo rin akong kinakabahan. Pero syempre, tinatapangan ko pa rin kahit ang totoo ay nakakatakot. Manang Omes, ikaw po ba yan? Habang nasa sala, nagpalinga-linga muna ako sa paligid bago marahang naglakad papunta sa pintuan ng kusina. Pagdating doon ay saglit akong tumigil at sumandal. Bigla na lang kasing tumahimik ang paligid. Kinutuban ako na baka natunugan na ako ng kung sino mang nilalang na naroroon. Habang nagpipigil ng sarili, may pitong hinawakan ng magkabilang kamay ang lumang bat. Nagbabaka sakali na lang din ako na sana ay panaginip lang ito ng gabing yon. Ako, Lloyd, ano ba itong ginagawa mo? Nagtatapang-tapangan ka. O pwede mo namang gisingin ang mga kasama mo dito ngayon eh. Bakit mag-isa kang pumupunta dito sa kusina? Ano ka ba? Hindi ko na halos natapos ang huling salita dahil muli na naman nagkalansingan ng mga gamit sa kusina. Sa gulat ay kamuntikan pa nga akong mapasigaw. Mabuti na lang ay natutup ko kagad ang bibig at mabilis na napasandal sa gilid. Huminga muna ako ng malalim at pilit na ikinalma ang sarili bago dahan-dahang dumungaw sa pintuan. Mula sa pinopwestuhan ay kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang kalahating katawan na tila may kung anong hinahanap-hanap sa kusina. Nagulat din ako dahil nakabukas na ang pinto sa likod ng bahay. Pagbukas ko ng ilaw ay dito na nga tumambad sa akin ang itsura nito. Halos masuka-suka ako nang makita sa ibabaw ang lamang loob ng kalahating katawan. Muli ring umalingasaw ang amoy ng kakaibang langis kaya napatras ako at napasigaw. May kalahating katawan, Manang Omes! Tila narinig ako ng kalahating katawan. Pumaling kasi ito sa direksyon ko at mabilis na naglakad ang mga paa nito na parang sasalakay. Sa sobrang pagkataranta ay na-outbalance ako. Natumba ako paharap at nabitiwan ng bat na hawak ko. Tumalsik yun sa malayo at bago ko pa makuha ay dinambahan pa ako ng kalahating katawan. Kahit alam ko namang tila wala tong laban, nataranta pa rin ako at nagsisisigaw na lang. Akala ko rin talaga noon ay matapang talaga ako pero alam ko na ngayon sa sarili ko na isa akong malaking duwag. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Halos lumawit na ang lalamunan ko sa kakasigaw. Hanggang sa marinig ko na sila Cruz, Juan at Andel na nagtatakbuhan pababa. Nang makita nila ang kalahating katawan na nakadagan sa akin, hindi nila alam kung matatawa ba sila o matatakot sa itsura ko. Pero mabuti na lang ay dali-daling dinampot ni Cruz ang bat at tinampas ang kalahating katawan. Tumasik yun pabalik sa kusina. Napatingin naman ako doon dahil biglang nawala ang kalahating katawan. Oh, saan nagpunta yun? Hindi ko alam, pre. Sige na, tumayo ka na dyan. Patayo pa nga lang ako nang marinig nga namin ang mabigat na yabag ng paa mula sa kusina. Napatingin kaming apat doon at ganoon na lang ang gulat namin nang mabilis na tumakbo ang kalahating katawan. Buwisit na yan. Kahit kalahati lang, nakakatakot. Paluin mo pa, pre. Eto na nga eh. Tumakbo kayo sa hagdan, guys. Pagtungtong namin ni Juan at Andel sa ikatlong baitang ng hagdan, ay saka muling pinalo ni Cruz ang pasugod na kalahating katawan. Tumalsik na naman yon, pero sa pagkakataong yon ay tumama na ito sa pader bago lumagpak sa sahig. Lumabas na rin si Manang Homes mula sa kanyang silid. May dala siya ulit asin na may bendisyon.
Nang makita niyang nagpupumilit tumayo ang kalahating katawan, ay sinaboy niya kagad ang asin. Nagkakakawag yun at maya-maya pa ay narinig namin ang nakakakilabot na hiyaw mula sa hindi kalayuan. Napadungaw kaming lahat sa bintana sa sala. Hindi namin alam kung saan titingin dahil sa lakas ng pag-angil. Pero nang muli kaming bumaling sa kinaroroonan ng kalahating katawan ay wala na ito. Dali-daling tumakbo si Manang Homes at isinara ang pinto sa likod ng bahay. Bumalik siya sa amin pagkalaon na tila hingal na hingal at takot na takot. Sigurado po kami kanina, Manang. Kinandado namin yon. Ako po mismo nagkandado. Eh kung ganon, paano nakapasok yung kalahating katawan na yon? Hindi rin namin alam eh. Nagising na lang ako kanina tapos pagtingin ko po sa kusina, nandun na yung kalahating katawan na yun. Ano po ba yun? Katawan yon ng manananggal. Paano kaya nakapasok yun dito? Palaisipan nga sa amin kung paanong nakapasok ang katawan ng manananggal sa bahay na yun, Kabanong. At dahil sa nangyaring to, ay hindi na kami halos nakatulog. Pagsikat ng araw ay umugong na naman ang ingay patungkol sa nangyari. Dahil dito ay natakot na ang mga tao sa baryo. Lalo na at 3 na ang naitatalagang namatay dahil sa aswang. Nakumpirma na nga rin na isa itong manananggal at lumabas na ako lang talaga ang target ng nasabing halimaw. Nagkaroon tuloy ng gulo dahil hiniling ng mga marami na umalis ako sa baryo dahil ayaw ng mga taga rito na naroroon ako. Kaya nagdesisyon na rin talaga ako na umalis. Habang nag-iimpake ng mga gamit ay nagring ang cellphone ko. Sinagot ko ito kaagad nang mabasa ang pangalan ni tatay. Tay, magandang araw po rito at magandang gabi dyan. Bakit po kayo napatawag? Bumabati ka ng magandang umaga at gabi pero ang lamya ng boses mo. Medyo malungkot lang po dahil sa akin nakakagulo yung mga taga rito sa inyo. Pagpasensya mo na mga taga dyan, anak. Intindihin mo na lang dahil natatakot sila sa nangyayari. Pero kung nandyan lang kami ng Mama Estera mo, hindi ka namin hahayaang ipagtabuyan ng mga taga dyan. Nakakainis lang din sa parte ko eh. Bilang tatay mo, wala man lang ako magawa. Wag niyo na pong pakaisipin yun, tay. Ang mahalaga po okay naman ako. At saka po, para na rin to sa ikabubuti ng lahat. Ang gwapo mo kasi anak eh. Kaya pati manananggal nahabol-habol ka. Si tatay naman, ng asar pa. Ang dami namang makakagusto sa akin. Bakit yung aswang pa? Pinapagaan ko lang ang pakiramdam mo, anak. Para naman hindi ka malungkot sa pag-alis mo dyan. Ang totoo nga yan naiinis ako sa sarili ko. Ako ang nagpilit-pilit sa iyo na magpunta dyan tapos ganito ang nangyari. Pakiramdam ko tuloy kasalanan ko. Tay, wag yun na pong sisihin ang sarili nyo. Ayos lang naman ako. Gusto ko rin naman pong pumunta rito Nagkataon lang po talaga na, sabi nyo nga po, nagustuhan pa ako ng isang manananggal. Mas okay sana kung si Amelia na lang ang nagkagusto sa akin Oy, sino naman yung Amelia na yon? Yun nga po, tay Yung una at huli naming pagkikita nung unang dating ko rito sa inyo. Hindi rin naman siya kakilala ng mga taga dito. Kaya kahit gustuin ko mang magpaalam hindi ko rin alam kung paano. Hayaan mo na anak. Ipapakilala kita sa mga taga rito. Naisip na kasi namin ng Mama Estra mo na sa susunod na taon kukunin ka na namin. Maghintay-hintay ka lang dyan. Sige po, tay. Oy, basta, mag-iingat ka dyan ha. Balitaan mo ako kapag nakauwi ka na sa Tita Belen mo.
Oo nga eh. Nabalitaan mo na rin naman siguro yung nangyayari ngayon. Hindi ka ba mapipigilan? Ngayon na kasi ako hindi naging abala eh. Sayang, kung kailan na may oras na ako. Okay na kasi ngayon ng lola eh. Salamat ulit sa pagtulog mo sa paghahanap ng tawa-tawa ha. Ah, walang anuman. Alam mo, wala talaga akong choice eh. Kung sa akin lang, ayaw ko rin talagang umalis. Pero, yun ang gusto ng mga tao dito eh. Dahil iniisip nilang ako lang ang target ng aswang. Ayaw ko na rin ng gulo eh. Ang bait mo naman pala. Lalo ko natatakam na matikman ng sariwa mong dugo at karne. Kasi ang mababait na tao raw, malambot ang karne at matamis ang dugo. Ano? Hindi kita maintindihan. Bakit ka bumubulong-bulong dyan? Pasensya na. Huwag mo akong pansinin. Mabuti pala't lumabas ako. Dahil kung hindi, baka umalis ka ng hindi ko namamalayan. Oo nga eh. Mabuti na lang at nagpakita ka. At least, makakapagpaalam ako sa iyo na maayos. Nung nakaraan pa nga kita hinahanap eh. Talaga? Oo nga. Pinagtanong-tanong na nga kita dun kina Cruz eh, Juan at Andel. Pero ang sabi nila, wala naman daw silang kakilalang Amelia. Alam mo, nahihiwagaan tuloy ako sa'yo. Gusto ko nang isipin na ikaw yung manananggal eh. Pero sa ganda mong yan, parang imposible. Sus, nampola ka pa. Aalis ka na't lahat-lahat eh. Pero, seryoso. Mamimiss kita. Totoo bang mamimiss mo ko? Oo, ayaw mo ba? Gusto. Ang totoo niyan eh, ako rin. Mamimiss kita. Huwag ka na kasi
Nalapitan na nga namin ang nakakatakot na manananggal. Hindi ako po pwedeng magkamali. Ang nilalang na yon ay ang nakaengkwentro ko sa bahay mismo ng tatay ko. Ngumiti yun sa amin habang nananatiling nanlilisik ang mga mata. Mas nilakasan pa nito ang pagaspas ng mga pakpak. Kaya mas lalo kaming nilamig sa takot. Mga pre, may aswang! Yan yung aswang na nakaengkwentro ko doon sa lugar ninyo. Takbo na, pre! Hindi pa man kami nakakatakbo, ay nauna nang lumipad ang manananggal. Nandiri ako nang makitang tila nakasabit ang bituka ng halimaw sa hangin, na parang mga pusod na may sariling buhay. Ang mukha niya ay mas pumangit kaysa nung una at ang ngiti niya ay, Diyos ko, parang sinabuyan ng dugo. Napatili si Andel at siya naman ay tumakbo ng parang walang kasama. Hindi ko tuloy alam ang mararamdaman ko. Habang pinagmamasdan sila kung paano mataranta. Imbis na matatakot ako ng husto, hindi ko rin alam kung bakit para akong natatawa na ewan. Hinabol namin sila ni Cruz at sinabayan. Pero ang manananggal ay patuloy na lumipad papunta sa amin. Dahil dito ay mas lalo lang kaming nagmadali sa pagtakbo. Lloyd! Ang lapit na sa atin ng aswang! Bilisan niyo mga pre! Huwag kayong titigil ha! Kung ayaw niyo madagit ng aswang! Dahil sa pagkataranta, ay tila nagkanya-kanya kami. Pero hindi ko rin hinayaan na magkahiwa-hiwalay kaming apat. Sinundan ko si Juan at nang mahawakan ko siya ay hinata ko kaagad. Mabuti na lang talaga ay nahila ko siya dahil kung hindi ay tiyak na siya ang uunahin ng manananggal. Pagtingala namin ay nawala nga yun. Pero narinig pa rin namin ang pagaspas ng mga pakpak mula sa hindi kalayuan. Nagpatuloy na kami hanggang sa makita ko na ulit sina Cruz at Andel. Mga pre, dito tayo sa bakanting lote. Doon tayo dumaan, bilis! Sumunod sila sa akin, kabanong. Pagdaan namin sa nasabing bakanting lote ay pare-pareho kaming nagulat dahil sa pag-atungal ng kalabaw. Pero nang tapatan ko ng ilaw ay mas nagulantang ako dahil manananggal pala talaga yun na nagtago sa likuran mismo ng nasabing hayop. Sa sobrang pagkabigla ay naibato ko ang cellphone ko sa mukha ng manananggal. Tumakbo na kami palayo at nagpatuloy para matakasan ang nasabing nilalang. Par, napapagod na ako. Ibigay mo na lang ako sa manananggal. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, pre. Kaya mo yan at makakauwi tayo sa bahay, dali. Pagod na talaga ako eh. Promise. Bilisan mo na nga. Nang maramdaman kong parang bumaba yung nilalang sa likod namin, napalingon ako saglit. Sa sinag ng buwan ay nakita ko yung katawan niya. Natadtad ng dugo at parang kumikintab sa ilalim ng liwanag. Para makaiwas kami, hinawakan ko ang mga kasama ko na parang silang niyayakap. Pagkatapos ay tumalong kami ng sabay-sabay sa gilid ng bukirin. Si Andel muntik nang mahawakan sa paa nito, pero mabuti na lang ay nasipan niya ang manananggal sa muka. Basang-basa ang mga katawan namin pero hindi kami huminto. Pagkapang namin sinuyod ang bukirin para lang matakasan ng halimaw. Nang tumingala ako ay nakita ko yon na lumilipad pataas. Pagkatapos ay saka yun humalakhak na parang nangungutya. At sa unang pagkakataon ay narinig ko ulit na nagsalita ito. Namiss ko ang ganitong klase ng abulan, Lloyd. Sabi ko naman sa iyo eh, makikita tayong muli, di ba? Napaisip ako sa sinabi ng manananggal hanggang sa maalala ko si Amelia. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ang mga bagay-bagay. Pero sa kabilang banda, ayaw kong tanggapin na totoo ang mga naiisip kong yun. Hindi ikaw yan! Humalakak ulit ang aswang at saka dumapo siya sa kabilang bahagi ng bakod ng bukirin gamit ang lamang loob ng kalahati niyang katawan. Halos 3 metro na lang ang layo niya sa amin. Winagwag niya ang mga pakpak niya na parang payong na itim. Pagkatapos ay saka siya nagkampay-kampay na parang aliw na aliw.
Naparito ako para sunduin ka, Lloyd. Halika na't umuwi na tayo. Dadalhin na kita sa kuta. Dahil sabik na ako sa amoy mo. Hindi na talaga ako makapaghintay pa. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Bakit ba kung hinahunting mong aswang ka? Marami namang iba dyan, ha? Magandang tanong. Dahil gusto ko ang amoy mo. Humahalimuyak ang amoy ng dugo mo. Nakakabaliw at ang sarap-sarap mong tingnan. Alam mo ba na mga taong mababait at matatakotin, sila yung may mga pinakamasarap na lasa ng sariwang dugo? Nga namis yun at ang karne nila ay talaga namang malambot. Ganon ka, Lloyd. Kaya bakit kita pakakawalan? Hindi ako sasama sa'yo! Alam ko naman yun eh. Kaya nga kita inahabol-habol eh. Kaya habang natutuwa pa ako, magkusa ka ng sumama sa akin. Dahil kapag hindi na ako natuwa, iisa-isay ko ng papatayin ng mga taong nakapaligid sa'yo. Simula sa mga kasama mo ngayon, hanggang sa... Tingnan na lang natin, walang yang halimaw ka! Matapang na tumayo si Cruz at dumampot ng mga putik. Saka pinagbababato ng sunod-sunod sa aswang. Nung una ay nakakaiwas pa ang manananggal. Pero nang tumulong na rin sina Juan at Andel, ay magkakasunod na yung tinamaan sa muka at pakpak. Hindi na rin napigilan ang mga kasama ko. Bagkus ay sumunod na lang din ako sa kanila. Dumampot ako ng putik at bumpweres ang pinagbababato ang aswang. Lumipad yun at nagkampay-kampay ng pakpak. Pero dahil sa dami ng tamang putik ay nabigatan siya. Nagulat ako dahil hindi binigyan ng pagkakataon ni na Cruz, Juan at Andel ang manananggal. Kumapit sila sa magkabilang pakpak at hinigit yun. Nagkakakawag ang aswang pero mas naging agresibo mga kaibigan ko. Sige, bumalag ka! Dati ko bang gustong gawin sa'yo ito eh! Walang iya kayo! Kapag nakita-kita ko lang talaga kung saan nagtatago yung ibabang parte ng katawan mo, bibirahin talaga kita eh! Patasya ko pa naman makaisa sa manananggal. Gusto ko lang malaman kung paano sila mabuntis. Tarantado kasi na ulo ka! Papatayin kita! Bago mo ako patayin, iisa muna ako sa'yo. Nakita kong tila natatakot din ang aswang kay Cruz. Kaya buong lakas tong nagkampay ng mga pakpak. Napaiga kaming lahat sa lakas ng impact. Pagkatapos ay lumipad na yung palayo. Hindi pa tayo tapos! Babalik ako at sinisiguro ko mapapasaanin ka talaga, Lloyd! Sana all, hinahabol-habol ng manananggal. Iba ang karisma mo, pre. Legit na hindi pangkaraniwan. Napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Cruz. Umalulong ulit ang mga aso mula sa hindi kalayuan. Hanggang sa maya-maya pa nga ay nakakita na kami ng dalawang tricycle
nyo tong sasabihin ko. Pero wala rin tayong mapapala kung dadali natin siya sa ospital. Ano pong ibig niyo sabihin? Naririnig nyo naman, hindi ba? Yung manananggal na humahabol sa kanya, nag-iikot-ikot lang sa baryo. Kapag isinakay natin siya sa patrol, susunod ang aswang at baka magkaroon pa ng aksidente. Marami naman po tayong makakasama eh. Kaysa po, iwan lang natin siya ng ganyan. Manang, hindi na po normal ang nangyayari kay Lloyd eh. Sumusuka na po siya ng bubuong dugo. Baka po, kung magpatuloy pa to, ayaw ko man tong sabihin pero baka matuluyan ang kaibigan namin. Hindi na po talaga to normal, Manang. Talagang hindi na to normal. Dahil sa pagkakaunawa ko, inaaswang si Lloyd. Kahit madala natin siya sa ospital ng ligtas, wala ring magagawa ang mga doktor sa kanya. Nakakita na ako noon ng ganitong sa probinsya namin, nung buhay pa ang asawa ko. Inaswang ang pinsan ko. Sumuka rin siya ng maraming dugo pero meron lang kaming ginawa na natutunan ko sa asawa ko. Ano po yun? Juan, kumuha ka ng uling. Madali ka. Ikaw naman, Andel, sabihan mo ang mga nagbabantay sa kubo na nasa bakuran na maging mapagbantay sila. Dahil sigurado kung hindi titigil ang manananggal na yon. Ako po, ano naman po gagawin ko? Tulungan mo kami ni Belen. Buhatin natin si Lloyd papunta sa kwarto. Tapos, kumuha ka rin
Ha? Paano siya namatay? Hindi ko rin alam kung paano. Pero ang sabi niya meron daw nananakit sa kanya na isang... Na isang ano? Bakit natigilan ka na? Pasensya na. Hindi mo rin naman maintindihan Maiintindihan ko, Amelia. Maiintindihan ko na ang lola mo ay isang mangkukulam. At ikaw naman ay isang aswang na manananggal. Ha? Ano? Teka, huwag mong sabihin na ikaw ang magkagagawa ng pagkamatay ng lola ko. Hindi ako. Pero ang albularyo na nagbigay sa akin itong punyal na gawa sa pinaghalong itim na asin, katas ng bawang at may bendisyon sa kabanal-banalang simbahan. Sinaksak ko siya, Kabanong, pero mabilis niya itong naiwasan. Nakalayo siya at gulat na tumingin sa akin ng matalim. May dinukot siya sa bulsa. Isang langis na kagad niyang ipinaligo. Ilang saglit pa ay unti-unti na siyang nagpalit ng anyo. Pero biglang sumulpot sa likod sina Cruz, Juan at Andel. Ang mga kamay nila ay may bahid ng mga asing nabindisyonan. Hinawakan nila ang pakpak ng aswang at buong puwersang pinigilan to sa paglipat. Umusok ang nahawakan nila kaya nagkakakawag si Amelia sa galit. Walang iya! Kapag nakawala ko dito, wala akong ititig sa inyo! Buong lahi niyo ang mamamatay! Ikaw ang mamamatay dito, aswang! Lloyd, bilisan mo na! Itarap mo ng punyal na iyan sa halimaw na to! Kahit anong pilit ng aswang na magpumiglas, wala na siyang nagawa. Unti-unti na rin kasing nabubutas ang pakpak niya dahil sa asin sa kamay ni na Cruz, Juan at Andel. Hindi na nga rin ako nagdalawang isip pa. Lumapit ako at nang itatara ko na sa dibdib niya ang patalim ay bigla siyang nagmakaawa. Wag, Lloyd! Huwag mo akong papatayin! Mahal na mahal kita! Huwag kang makikinig sa kanya! Nililinilang ka lang niya! Pakulan mo na ako! Hindi ko na to ulitin at magpapakalayo-layo na ako. Pakiusap naman, Lloyd. Pakinggan mo naman ako. Kapag nakinig ka sa pang-uuto niya, kapag nakakawala siya rito, katapusan na nating lahat. Madadamay hindi lang kami, pati na rin si Manang Gomez at Tita Belen mo, at posibleng ang tatay mo rin. Kahit huwag mo na akong pakinggan, kahit ang puso mo na lang, alam kong mahal mo rin ako. Tama ka. Dapat nga pakinggan ko ang puso ko. Kaya mamamatay ka na! Walang pag-aalinlangan kung tinaharak ang punya sa dibdib ng aswang, Kabanong. Parang may kung anong malakas na puwersa ang kumawala at gumapang sa buong bukuhan. Naglipara ng mga natutulog na ibong tila na bulahaw. Hanggang sa makita na lang namin na unti-unti nang nalulusaw si Amelia. Nagsaabo siya at wala nang natira pa. Napaiyak ako dahil nakaramdam din ako kahit papaano ng panghihinayang. Inisip ko na kung siguro nagkita kami sa ibang mundo, baka hindi siya isang aswang. Pagkatapos ng pangyayaring yon, Kabanong, ay natahimik na nga ang aming mga buhay. Makalipas ng ilang taon, napetisyon na ako ni tatay. Tumira na ako sa ibang bansa at doon na nakapangasawa. Mga kabangers, mga kayanggaws, Kabanong po uli. Bago po ako magwakas, nagpapasalamat po ako sa pakikinig nyo sa bagong kwento natin ngayong araw na ito. At kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, kung maaari lang ay bisitahin nyo po yung isa pang channel natin na Pamela Clamil. Marami din po magagandang mga kwento doon. At kung maaari lang ay mag-subscribe po kayo kung nagustuhan nyo rin po yung kwento kasi kukonti lang po yung mga subscriber doon. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment at pindutin rin ang like button. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!